love you. I love you. Hello mga mamis, kung first day of school nga ngayon nila Kyle, ako naman. First day kong magpapakain ulit kay Kyle sa school nila. Hindi ko na nga pinapadala kay Kyle yung pouch niya dahil ako na nga yung nagdadala. Ang mga laman nga nito, cologne, powder, hand wash, lotion, toothbrush, toothpaste, and itong wipes. Dadala nga din pala ako ng extrang mini fan. Request nga talaga ni Kyle Jollibee, kaya naman hindi na nga rin talaga ako pumunta doon dahil umorder na nga lang yung daddy niya sa Grab. Nararamdaman ko na nga talagang late ako, kaya naman ito tumakbo na nga talaga ako papunta sa room nila Kyle. Sermonan pa nga talaga ako dito ni Kyle. Paano daw ba naman kasi kanina pa nga daw talaga siya nagiintay dito at galing na nga siya sa room nila Ella. Daw kasi mamaya nandoon ako kaya pinuntahan niya ako. Kaya naman pala sobrang pawis na pawis dahil pabalik-balik daw siya doon. Nakita naman niya yung food niya, natuwa kaya nawala talaga yung inis ni Kyle. Ibad ko na muna nga yung polo niya, tapos habang kumakain kinuwento niya nga sa akin na naging treasurer daw siya. Inoto nga daw siya ng mga classmates niya. Tuwing pinapakain ko talaga dito si Kyle ng tanghalian, habang kumakain nga siya ay kinakamusta ko nga siya. Pakilala nga lang daw sila, tapos may assignment na nga daw sila, yun ang bungad sa akin, Diyos ko po. Ako na nga talaga sana'y magtututbrush dito kay Kyle, pero ayaw talaga niya at hindi ko pinilit at hinayaan ko na nga lang. Tapos nagugas na nga din siya ng kamay at naghilamo siya dito. Nihisan, pinolbuhan at cologne ko na nga lang si Kyle dito, tapos ito pinapaalis na nga talaga niya ako dito. Ano ba naman kasi nahihiya na nga talaga tong si Kyle sa mga classmates niya. Pero wala naman siyang choice kasi pupuntahan ko talaga siya dito tuwing lunch. At hindi magsasawa na ayusan talaga siya dito. Bibinatan na nga tong si Kyle, grade 5 na nga, sa susunod grade 6 na nga talaga siya. At hindi ko na nga talaga siya noon mapipilit na hubaran ng polo at polbuhan. Dahil baka yun na talaga yung pagkagalitan namin, dahil ngayon nga lang talaga namang ayaw na nga talaga niyang binibihisan at binibaby ko siya. Kulit lang talaga ako, kaya naman minsan naiinis na nga din talaga si Kyle, pero hinahayaan naman niya ako. Isip ko din kasi talaga sa susunod hindi ko na magagawa yung nagagawa ko ngayon dito kay Kyle. Kaya hanggat napipilit ko pa nga itong si Kyle ay talaga namang sinusulit ko na. Buti nga talaga nung kinahapunan tumila yung ulan at sinundo ko na nga din kaagad tong si Kyle. Abay, nung nakita nga ako nagulat dahil napakaaga ko nga daw sumundo dahil kakalabas nga lang daw nila. Gusto pa nga daw sana niya makipaglaro, pero hindi na nga niya magagawa yon dahil uuwi na nga kami kaagad. Dahil baka nga mamaya ay bumuhos na naman yung ulan, dahil alam niyo naman palagi na nga lang umuulan tuwing hapon. Papaalam na naman nga nito sa akin si Kyle, gusto nga daw niyang maglaro ng badminton pero hindi ko nga siya pinayagan. Kaya naman nag-iba na naman talaga yung mood ng mukha niya. Bukas na nga lang kako dahil baka abutan na naman talaga kami ng ulan dahil hindi ko nga kasama yung daddy niya. Day off nga nila Ate Noemi dito, kaya naman sila talaga yung sumundo kila Ella. Tapos dumiretso na nga kami ni Kyle dito sa may pandayan dahil meron pa nga talaga silang kailangan bilhin. Kumuha na nga din si Kyle dito ng 2 foot rug. Iba nga talaga yung kinuha niya dahil kapag lalaban ko daw yung isa ay meron pa nga daw talaga siyang gagamitin. Para daw may palitan siya. Nakuha na nga din ako dito ni Kyle ng long and short and plastic envelope. Pagbaba nga namin, nakita namin si Ella at si Iya dito dahil meron din pala silang mga bibilhin. Una na nga kaming umuwi dahil pagod na nga daw tong si Kyle at gusto na nga daw niyang magpahinga. Pagawa na nga din kami ni Kyle ng name tag pero hindi talaga niya nagamit to. Hindi ko na kasi makita yung name tag niya nung grade 2 siya. Katapos ngang mamahinga ni Kyle, kumain na nga at naligo yan. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.